Ayan guys, hello, good afternoon. So, welcome back sa Video Card Repair. Dami natin mga wire. Okay lang yan. At least kita nyo naman ako. Okay, so may repair tayo dito. This is Gigabyte. So, black screen daw po according sa may-ari. Ayan, so line number natin ay eto. Line number. Ayan, so line number ay 3262. RTX 3060 Ti GB. Oh, suddenly black screen. Oh, black screen. Oh, display po siya, guys. Ako di siya mayari is black screen, pero no display. Iba guys ang black screen. Ang black screen, may ilaw yung monitor. Ito guys kasi ay as in black. Walang display. As in no display kasi ito ay. Oh, so tingnan natin. So, let's power on. And power on and spinning, as you can see. Yeah, this is no display. Yung black screen kasi ito kasi iba lang yung monitor ko, may nakalagay na check cable eh. Ito yung iba kasi nasabi niya black screen. Kasi sa ibang monitor naka-black lang siya. Not detected po siya guys. Sira po yung video card. Okay. No display. Okay. Power up. Yan ang problem natin. Resolve ba ng video card repair? Okay. Yeah, video card repair. Ayan. So, back to repair tayo. Back to the ball game. So, yan ang ating repair. Black screen, no display. So, open natin. So, picturean natin yan. Sentan sa may-ari. Kasi kailangan natin ng picture para sa may-ari. Yan. Buksan na natin. Okay. This is black screen. So, possible to baka may shorted sa loob. Open yung fuse. Tapos shorted MOSFET. So, today is July 7, 2025. Alas 12:38 ng tanghali. Mga kaibigan, kumusta? Ayan. So, parang basag yata to. Ay naku, huwag kang tumawag. I don't need your call, please. Iba-iba pa yung tornilyo na ginamit. Bakit ito iba? Parang naparepair na yata to Sabagay, wala na ng seal. Iba yung tornilyo ginamit. Maliliit lang ang screw nito eh. Ayan tornilyo sa likod. Reparbish siya guys. Pininturahan na kita nyo. Reparbish. Discard is reparbish. Saan kaya niya ito nabili? Sira pa yata yung para mga cover ay sira. Parang sira yung mga cover. What happened? Okay. Yun nga. Sira nga siya. Kasi kumakalog siya eh. May tornilyo kasi yan dito. Ay sabagay, nabuksan na pala siya guys. Kasi ito, may tornilyo yan dito. Wala nang tornilyo dito. Saan yung tornilyo? Wala na. So, nagalaw na siya. Nagalaw. Ay, nagalaw na nga. Nagalaw na. So, basag na yung thermal pad niya. Yan, basag na. Nagalaw na siya. So, ganito, madimit shorted eh. May fuse ito. Tingnan natin kung anong issue. Wala na yung screw. May screw to eh. Dito sa backplate. Wala na. Galaw na nga. Galaw na nga. Sinong gumalaw? Sinong salarin? Okay. Tanggalin natin ang thermal paste. Okay, so tanggalin natin to. Pininturahan na yung reparbish. Ito yung sinasabi ko palagi sa mga video ko. Nag-reparbish, naglagay ng thermal pad. Nilagay ng thermal paste, walang thermal pad. Tinipid. Picture natin. Picture lang.
Picture na natin. Picture. Send sa may array. At ang picture ay send sa may array. Nakuha ko sa inyo magkano po paggawa nyan. Sira din po si Manyan siya tsaka JB na putol. What the oh, ba't ang daming sira nito? Baak din to. Yung coil baak. Sira daw yung HDMI. Sira yung HDMI nga. Ay, delikado ang chip nito pag ganito. May mga tama guys yung HDMI. So, set lang natin sa may-ari yung picture. Nasaan na yung picture ko? Add. Send picture. Send sa customer. Nasend na natin. Okay. So, microscope inspection para sa kaalaman kung anong may repair history na nga guys. Ang daming shorted. Oh no. Ang daming shorted nya guys. Ang dami niyang tama. Puro tama. So, ang ating may tama ay isa. Dalawa. Tatlo. 1, 2, 3, 4. And 5. So 5 siya. Ang daming galaw nito. So 5, we have a 5 pieces. Yan, tapos ni-reflow ba ng GPU chip? So kinaskas na to, nilihan na to guys pins. Bakit nyo nililiha? Hindi nililiha, sayang ang gold. Huwag nyo pong iliha ang ating pin. Sayang po ang gold. Hindi po kikita yung ating basurero. Okay, so sometimes overheat. Yan. So kasi may mga fluxes. So yan, may mga dust. Ayan, may mga langis. So meron na din siya. May flux na dito. Ay, jumper. May jumper siya dito. Ginamper na. Sabagay, refurbish naman nga ito. Ito, may mga na dito. Pinalitan ng port. So, refurbishing. Tapos ginamper na lang. Ang problema, baka sira yung chip. So, microscope. So, ang daming nito Ito yung pangit sa refurbish na iba. Yung iba lang naman. Mas maganda pa yung repair ko na binibenta. Okay. Okay naman yung HDMI port. Ang problema, marami lang Yan ang tayo mga pandikit. Pinalitan to. Ginamper chooks. Oh no. Jumper na to. Oh no. Antindi ng sinapit. Puro jumper. Ayos din yung mga nagre-refurbish. Ito naman ang itsura wala na, ang daming sira. Daming yun, pinalitan to. Overheat ang VRAM. Shorted siguro ang VRAM nito. Pag nakakita kayo guys ng ganito, maraming flux yung ilalim ng capacitor. Ano yan? Nag-iinit yung VRAM. Kaya siya maraming flux. Ito. Dalawa yan ito. Yan. Pag maraming flux, nakikita kayo ganyan, nag-iinit po itong VRAM. Either shorted po yung may tama yung ating mga VRAM. Overheated. Ayan daming langis. So, daming langis. Oily yung VRAM. Kaya the best pa rin yung ultrasonic inspection, microscope inspection. Okay. Saan yung fuse? May fuse dito sa likod. Okay, ito yung fuse. Nasaan yung fuse? Ayun. Okay, tingnan natin kung open ang fuse. So, i-check natin via diode mode. Kasi kapag open yan, ibig sabihin, shorted.
sa kabila. Let's check. Okay, testing. May reading naman. So may 12 volts tayo dito from here. At meron tayong 12 volts from here. Walang shorted. So VRAM. Not shorted. 0.400. 0.0400 pala. 0.400. 0.0100. So goods. 1 ano yun? PEX. Voltage. So ito ay 12 volts. Ito ay 1.8 volts. So 0.200. And this is 5 volts. Yeah, we have a really good reading. So I don't know where's the problem. So why no display? So maybe 1.8 volts is dead, but we have a fan is spinning. So I don't know what happened. Okay, we have a reading here. This is a 12 volts. Yeah, it's a good reading. Okay, let's try again. We need to test and let's check what is the main problem. But I found that that MOSFET is already replaced. 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, it's a refurbished card. Oh, jumper, more jumper. Okay, let's try. Let's powering on and let's check if this is with heat. This is the GPU chip. Let's power on. Okay, I found the heat. Okay, let's try. Let's off. I found the heat. I found the heat. Ano ba yung kanta yun? So let's try natin. Baka ito ang problem lang ay kasi marami pong langis yung VRAM and GPU chip, more oily, or one of the VRAM is dead. So like I said, so I found the flux under the capacitor, electrolytic capacitor. This is more fluxes under. Okay, so based on my experience, nakapag-repair na ako nito. So may tama yun dito, yung VRAM dito, may ganyan pareha siya. So yun, so, wala naman lubo. So I don't see any bloated or anything no. So let's find out what is the main problem. Okay, so we need to check one by one. Check 1 volts or kung if 1.5 volts is dead. Let's check. VRAM voltage is dead. Checks one by one. So let's plug in the let's put the yun. Okay, let's wait. So 1.3 volts is present. So we have a good voltage 1.3. So yes, we have, but we don't have any display. So this is, yeah, we have a 1.8 volts goods, and this is oh no, no voltage on 1 volts. So no voltage on 1 volts. Okay, this is dead. So no voltage on 1 volts. Okay, this is 1 volts. No voltage. No voltage at all. So let's check the BCC. Okay. Oh, we don't have any voltage here. Like 11 volts. Oh, what happening? So what happened? Oh, but okay, there is no voltage. Okay, let's turn up. Power up. We need to cool down the device. So let's check on microscope. Open sesame. So ayan, wala tayong output here. So kailangan natin i-check kung dead ba talaga to. So let's check the here. But I think may overheat dito. Mainit lang talaga. Nag-init. Okay. Mainit lang yung ano. Check natin yung input voltage. So this is power on. No voltage here. We have a 11. And we have a 11 also. And 11. And how about power good?
No power good. Enable na missing. Okay, so let's find out what's the problem under the 1 volt section. Okay, so baka ito ay dead na ang chip. So wala tayong enable para sa wala tayong goods, power good sa ating 1.1 volts. So let's check again. Ayan, okay. Check natin one by one. Where is the maybe this one? This one is parang tinamaan dito yung ating ano. Ayan. So tapos over din screwdriver. So matindi yung pagkaka-screwhan ito. Matinding tamaan ng screw ang nangyari. Okay, let's find out what is missing. So what is the problem? Oh, I see. I think overheated itong video card na ito, guys. So nakikita ko kasi yung mga factory flux niya. Bukod dun sa ito kasi normal to na flux na hindi nilinis nung nag-repair. So naka-jumper pa doon. Oh, gagaling talaga ng mga Chinese. So gina-jumper nila, guys. What is the main problem? Wala siyang output eh. Tingnan natin kung may missing. Are you missing? Missing? Are you missing? Minsan kasi, guys, may missing siya. Kaya siya no display. Ganyan. I'm missing you. Ito, may missing dito, guys. So, di ko alam kung ano nandyan. So, may donor board ba tayo nito? Wala. Wala po tayong donor board. Oh, no. So, may mga liquid damage din siya. So, ayan na to. Ayun, oh. This is a missing? Oh, no. What is that? Missing connections? Oh, what happened? So, pinaka-the best ay ang ultrasonic cleaner natin talaga. Ito, ginamper natin, guys. Oh. Fuse lang ito, ginamper. Hindi na puputok ko laki. Ito pa, missing. Ginamper din. Oh, no. Lapit mo talaga, chong. Mabebenta mo lang. Ginamper mo na. Medyo missing you. Missing you. Missing you. Puro flux. Hindi man lang tinanggalan ng flux. Mabilis ang refurbish lang to, goy. Agoy naman. Okay, inspection natin. Para makita natin kung ano yung mga missing you. Missing you. Okay, may mga crowded ka. Crowded yan eh. Ngani. Crowded ngani. What's the missing you? So I found this one is something accidentally or ano. So let's try to clean if connection is still good or not. Okay, let's find out. So let's check every pins one by one over here. Kasi based on my experience, kapag ito'y wala, ito may mga problema, ito mga SND resistor na ito, dead talaga yung kanyang may mga repair kasi ako na liquid damage. Kapag dead itong mga to, hindi nakakonect, dead doon. Kahit palitan natin ang IC yan, still dead. Titingnan natin itong mga to, kailangan connected to eh. Tingnan natin kung anong missing. What is missing you? Okay, buo naman. Yan, buo naman siya. Itong isa na to, mukhang dito. Tindi ng pagkaka-repurpose nito
So ito tinanggal talaga, tapos ano ba, kinonect ito, tinumber din. Chiding 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 chiding. I'm missing you, missing you. So subukan natin siyang ayusin. Where is the soldering iron? Yeah, over here. So we have, so lagyan natin to, ayusin natin itong bahagi na to. Something ano dito something wrong lang. Based on my experience, so malimit ang problem ay doon. So tingnan natin kung tumatama ba ako o hindi. Okay, kung tumama ako ay swerte, kung hindi, yan. So ayusin natin kung may pagkakamali, baguhin natin ang kinabukasan. I'm missing you, missing you, I'm missing you, missing you. Okay, so ayusin natin itong isa na to. Ayan, so let's, ang taas ng temperature nun, hindi mo napansin. 400. Sira ang mga IC. Missing you, missing you. Ginamper ginamper ni Boy Jumper. So ito yung tama dito. Wala naman missing dito. It's missing you. So dito lang may missing. Parang tinamaan dito yung mga screwhan dito Kaya dito. Parang madali ang ano to So ito, pwede ko itong palitan. Pwede natin yung palitan, yung tatlo na yan. Magkakasama yan Minsan madalas, minsan ay madalas. Okay, so tingnan natin kung magkakaroon ng display, kung magpa-power on ba siya o hindi. So let's see what happened. Ay, yung ating isang ano pala. So wait lang. Okay, nandun siya. Maya ba sila? 12:59, so already it or not. Okay, let's see what is the problem. It's missing you. Check ulit natin kung magkakaroon na siya ng display. Okay, so what happened to you? Okay, so tingnan natin yung voltage. Kailangan mabuhay natin itong ano niya, itong 1 volts. Pag still dead, pantay natin dito at bago yon, I see. Power on. So we have oh no, it's missing. I don't see any voltage, but voltage is trying to 0.4. It's lower. Oh no. Okay, power up. So we need to replace 3 reset or 3 what we call 3 enable IC. Let's find 3 pieces. So let's try. If working, I think this is one is lost. Yan. Kasi kahit testingin natin yan,
actually gumagana yan. So tingnan natin. Testingin natin yan. So may diode mode reading. So I think working yan pag tinester. So tingnan natin. So we have one. So we have a 0.200 and 0.200 and ground and positive and input. So we have an input 0.06. This one is this is shorted. Oh, what happened? This one? How about this one? It's a ground. I think it's ground. This is because this is capacitor. So we have an input here, and we have we have an input here, and this one, and this one, and this one. It's a ground, but this one is shorted. We have a reading at 0.00. So let's try to replace. Sorry, we don't have a. Okay, let's play. Okay, we have a 3 pieces. We have a 3 pieces. 3 pieces yan. This one, and this one. So this one is good. Ground, positive, walang short, positive, and ground and shorted. And this one is good, and good. Negative. I mean, this is good and good. And try to replace that. Okay, I found shorted, but I don't know if the same with others. So let's find the donor board. Okay, let's see if it's true or not. Okay, let's try. So we have a donor here. Where is the location? Apex reset. I think this one is Apex reset. Where is the Apex reset? I don't see any Apex reset here. Maybe Apex reset is already grabbed. Oh, where's the Apex reset? This is 1 volts, but where is the enable IC? What came from? So this one. So I think we need to grab this one. This one. This is the same value. Where's my flux? So let's try to grab that one, and we need to okay, it's done. So let's remove that one. Okay, stir natin. So napangod pa natin siya na shorted. Okay, and yan. So upon reading, so 0.03. Okay, I think we need to test that if shorted. This is not shorted. I don't know where is the shorted. Oh no. So let's try to replace if mag-work siya or not. Kung hindi siya mag-work, edi try natin replace all. If not working, so let's try again. Ay, baligtad. There's something wrong. Oh no. Okay, try natin yan kung mag-work siya. Pero hindi siya mag-work, palitan na natin yung tatlo.
Yan. Madali lang mapalitan, madami tayong tuner, loopsing. So kita kasi natin na medyo parang shorted kaya na-replace natin siya. So may reason yun, possible baka naka-pending yung voltage kaya siya naka-short, naka-open or yun parang ganon, diba guys? So tingnan natin, let's see if the same. So voltage reading tayo muna para di masyadong so dito. So let's power on and let's try power on. We don't see any voltage here. Okay, we don't see any voltage. Try everything. Power on. Oh, but is still 0.0009 voltage and up and 0.4 and still. So let's replace the last two. Let's grab another one. Let's grab these two, this one and this one. Have to grab this one. It's the same function. Okay, we have two here. So replace natin itong wala pala tayong na-forget na naman. So replace natin itong dalawa. Pag hindi pa siya nag-works, hindi yung yung IC na ng pero bibihira ito kasi malimit nadadali to so ayan tayo. Pag hindi siya nag-works, napalitan natin yung one volt sa AC, pero bibihira ito hindi ito basta-basta may bigay, pero may good damage dito. So this is 216. So let's try again. Still no power okay, let's power on. May patay. So let's turn on. Still dead. I don't have any voltage here, so hindi natin nakuha. Replace na natin yung IC. Wait lang.
ang ating mic. Palamigin po natin yan. So tingnan natin. Sumuksan natin ang pan para lumamig. Dami natin pinalitan, natin pa rin gumana. Pag hindi pa rin ito gumana, ay i-ultrasonic natin siya guys. Kasi maraming langis sa ilalim. Hindi naman shorted yung memory. So, baka kaya lang ayaw mag-on so maraming dun sa kaya mag-on itong IC na to So kaya hindi ko kasi ito guys pinalitan kanina. Unang-una, walang supply yung power good. So nandito kasi guys yung power good sa IC na maliliit na to. Yan. Saka wala din naman yung enable, kaya hindi ko siya pinalitan agad. Ayan. So mga problema kasi yung ganun guys pagka wala kasi. So nandito siya dito kasi magmumula yung power good saka enable. So ito naman dito dahil refurbish nga, so baka kailangan ng ultrasonic. So I don't know. Tingnan natin kung magiging successful ang ating operations. Ay, wala pala tayong ano ba yan? Palabigin lang naman natin. Okay na yan. So, saan kaya ang main problem? What do you think? Problem is solved. Last na yun. Kasi pag wala pa rin display, walang pumapasok power good. So kasi yan pwedeng kaya walang pumapasok dito, either may lamin langis. Yan, possible ganun kasi siya minsan scenario sa mga ganitong so napalitan ko na lahat ng enable niya, may mga supply naman siya yan. So tingnan natin. Talagyan lang natin ang guys, magdi-display. Ayan. So let's power on the device. Power on. Tingnan lang natin kung magkakaroon. Oh, still missing. Still nothing. Okay, still no display. Tingnan natin kung may voltage. Yan yung mahirap guys sa ganito. May yan, something missing you. Wala siyang power good. So may pumasok ba siya? Patay pala yung ko. Wala pa rin guys. So how sad. Siya missing voltage. Power up. Gutom na ako, kakain muna tayo guys. Kakain. So complete yung voltage, may So there have a magic here. They have a magic. Sa tingin nyo guys, magic lang to? Kasi dead dito. So mga enable nandito. Ayan. So tapos may mga something corrosion dito. Ayan. Pero nandun yung enable So in BDD, did kasi in BDD, pero may supply ito may supply goods lahat except this one. So ito brand new. So ito mga pinalit ko either problematic. Yeah, so ako muna guys kakain kasi 1:19 PM na, July 27, 2025, 1:19 PM. So kailangan ko muna kumain.
So post muna natin ang repair. Okay. So what's the problem? So may mga repair history na kasi ito. Hirap po ito. May repair history. Puro jumper. Para saan ba itong jumper na to? May doon to pa logic for jumpering. Bakit ang may mga jumper? Ibang voltage kasi nito eh. Ano tayo ng tuner? Tuner board dito. Tuner board. Ito. So parehas ba to? Kaya mo ng model 3060, 3070 mga iba. So ito yun, possible. Isang resistor, yeah. Tapos may isang extended capacitor. Tama, meron. So yung jumper, dito nag-jumper. May isang extended capacitor pala dito. May isang resistor. Wala. So meron dito sa tuner. So may capacitor. Kunin natin to. So alam mo pagkakaiba ng 3060. Tapos dito may iba dito. Tapos ito. So subukan natin to. Balik natin sa missing PWM para sa sensor na to. So meron dito. Kaya muna natin itong malaki. Tapos dito missing. Ibang version ito guys ng ano 3730 ano. Hindi ko alam kung ano guys, para kasing missing naman siya dito eh. May mga ginalaw dito eh. So subukan natin na siyang lagyan kung ano yung difference. Kung
pagbabago ba? Mabubuhay ba siya? So, wala akong idea. Ang alam ko lang kasi ay kailangan PWM missing what's the meaning of that? So, try again. So kailangan natin ng tayong thermal camera. Tingnan natin kung may voltage ng 1 volts. So let's power on. Voltage, so not detected. Hindi rin nainit yung ano. Okay, so hindi siya umiinit guys, nawala yung heat. So bakit siya nawala? Nawala siya. Nung nilagay ko siya, nawala. Yung ginamper dito. So ito, nilagyan ko dito, nawala ang heat. So anong effect niya? Ito, naka-jumper. Meron. So, huwag natin yung jumper ulit. Tinanggal ko yung jumper eh. So, ano bang jumper? Para saan yung jumper dito? They have a change course. Try kung may magbabago. So power on, wala pa rin heat. No heat. So, tanggalin natin sa PWM. So, baka ito hindi para dito. So, tingnan natin kung nagbago. Thermal camera. Kung magkakaroon siya ng heat, power on. Wala. So, walang heat. Why? What's the problem? So, ano yung mga
missing. Dami naman binago. So ayaw lang dito. So remove natin to. Why this one is not working? So balik natin sa dati. Jumper ulit natin. Nakapost dito, nakapost. So bakit pag nakapost may mga tinanggal eh? Pati kung iinit ulit, power on. So pag pinorse wala lang 1.8 volts, wala lang 1 volts. There is 1 volts here. Yeah, no 1 volts. Power off. So wala tayong 1 volts. So mali ng problema. So 1 volts, I think ito yung sensor. Ano ba sensor dito ng voltage? Ito. So remove natin kung mayroong magkakaroon tayo ng 1.8 volts. Ito removing. Remove natin tong transistor sensor. So ito yun eh. Screen. Saan to? Ito yun. Sensor. Ang kanyang throttle. Ano to? Fix VDD. So hindi to guys, schematic lang to na iba. So this is MBD enable para sa 1 volts. 1.8 sa 1.8 dito. Di ko alam function na ito. GPIO MS. So throttle, meron ditong turn over. So yan, turn over. Ito siya pala sa taas. Kailangan 1.8 volts, tapos 1.8 volts galing abort or ano yan, power good. Subukain natin ang power good. Subok kung magkakaroon ng 1.8 volts. Okay, ni-remove natin siya. So magkakaroon ba tayo ng 1.8 volts? May display. So tingnan natin. Thermal camera muna. Kung aling MOSFET ang damage. Thermal camera. Tapos i-check natin ang 1 volts kung magkakaroon ng voltage. Okay.
let's power on. Okay. So, meron na tayong 1.81 volts so present. But still no display. Yan. So, meron tayong 1 volts present but no display. So, 1 volts. Nagkaroon na tayo sa 1 volts sa yung kanyang thermal overt. So, ibig sabihin may problema ang kanyang internal. Harap. So, pinahirapan ako na ito. So, pag in-remove, meron tayong kasi may problema dito sa loob sa chip. So, bakit naka-force din ito? Pinalik kaya ito mga to. Balik natin to. So, naka-force. So, ibabalik ko to. Tapos ito mga to. Bakit siya? Wala. Tingnan natin para kung saan lang may zero. I don't know para sa mga to. Tatrying tayo. So, pag ito ay nakabalik, hindi siya gumagana. I don't know para saan itong mga to. So, try natin ang overt thermal camera. Tingnan natin kung mag-hit pa siya. So, internal ba ang may sira? Power on. Wala. Walang hit. There's no hit. Saklap. Natin isa pa what's happening thermal cam so inihit power on wala what dapat
Still no display. So yung hit na ayun, nag-display. What? So may display na. So may problem tayo sa overt. So yung ating problem ay here. So nakarekta siya. Ibig may problem din dito sa inside ng GPU chip. So dinirekta din natin. Kung ano na lang binalik natin sa dati. So powering on. May display na guys. Oh, nawala yata. Power up. Nawala. Nawala ang display. Why? Meron na kanina eh. Bakit nawala? Power on. Try ulit. Oh, sad. Wala ang display. So, possible may display sa display port. Hindi natin. Meron kanina. Sa kabila. Power on. Wala ang display port naman. Nako. Still no display. Power up. Oh, saan nag-display na yun? Wala pa. Daming jumper eh. So, HDMI. HDMI naman. Power on. Ayan guys, isang beses lang nagpakita yung display. So, hindi natin nahuli sa camera. Power up. Lipat natin. Pero nag-display siya kanina. May problema dito sa loob sa GPU chip. Kailangan ng washing ito. Kasi meron kanina nag-display sa beses. Biglang nawala. Power on. Wala. How sad. Meron na kanina. Power up. Nawala pa. What? Meron na kanina. Ibig sabihin, may issue nga sa loob. May issue dito sa chip. Sa GPU chip. Sayang, hindi ko napakita guys ang display. Okay, so try again. Dito siya nag-display sa dulo na to eh. Pinatay ko kasi agad. Okay, try natin ulit. Dito siya nag-display. Try again. Try again. Power on. Baka mag-display. Oh, sad. Ay, wala na guys. So, tingin ko may problem. Kailangan i-washing. Kasi kanina nag-display. Yung thermal overt nagpa-protect. Yung ito. Thermal ng GPU chip. Tinanggal natin, nagkaroon. So, sa hindi nyo nakita, nag-display. So,
Sayang, haba na ng oras ng video natin ah. So, palitan natin to. Tapos yung jumper, niremove ko yung jumper dito. Pag ibinalik kaya magana sa display to, I think sa display. Subukan natin. May hiwagaan ako eh. For the last time. For the last time. May gagana ka. For the last time. Kung magdi-display ba siya, still wala siyang display. Wala na protection, it works. Oh yeah. Still wala. Power up. Power on. So washing muna natin to para nagpo-protect. Ayan sir, error code 43. So may display naman siya. Pagana ko na rin yung display port nya. Ayan. So nung nag-garbage display po siya, pagka-boot pa lang meron siyang nalabas na garbage. Restart natin. Ayan. Pag-boot siya, nag-garbage siya. Kaya lang na-detect na yung driver niya. Pero pag hindi pa detect yung driver, pag-boot na ganyan, nag-garbage na siya. So, yun ang error code 43. Sa chip na, pangit na rin po yung niya, PCB dito sa likuran. Marami ng missing parts. Puro jumper na din. Kaya doon siya nag-repair. Yan garbage display. Ayan. Tapos mag-black screen po siya. Kasi nag-detect yung driver. Then, yun, error code 43 pagkatapos. Yan, hindi siya detected na yung driver, pero error code 43 na siya. So, ganun nangyayari sa kanya. Ayan. So, pag sa display port naman, ganito siya. Boot pa lang, meron agad. Yan. Display port naman yung gamit natin. Sama na yung GPU chip, sir. Pa-display ko, ang hirap nito i-repair. Daming ginawa. Pero, deads na yung core. So overcorroded kasi ito, dami ng missing parts pa, puro jumper. Ayan sir, error code 43. So may display naman siya. Pagana ko na rin yung display port nya. Ayan. So nung nag-garbage display po siya, pagka-boot pa lang meron siyang nalabas na garbage. Restart natin. Ayan. Pag-boot siya, nag-garbage siya. Kaya lang na-detect na yung driver niya. Pero pag hindi pa detect yung driver, pag-boot na ganyan, nag-garbage na siya. So, yun ang error code 43. Sa chip na, pangit na rin po yung niya, PCB dito sa likuran. Marami ng missing parts. Puro jumper na din. Kaya doon siya nag-repair. Yan garbage display. Ayan. Tapos mag-black screen po siya. Kasi nag-detect yung driver. Then, yun, error code 43 pagkatapos. Yan, hindi siya detected na yung driver, pero error code 43 na siya. So, ganun nangyayari sa kanya. Ayan. So, pag sa display port naman,
ganito siya, boot pa lang meron na agad. Yan, display port naman yung gamit natin. Sama na yung GPU chip sir, pa-display ko. Ang hirap nito i-repair, daming ginawa, pero deads na yung ano, yung core. So overcorroded kasi ito, dami ng missing parts pa, puro jumper.